sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Magandang gabi sa iyo, Idol. Welcome po sa ating edisyon ng Takutin Mo Ako. Nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayong gabi, Idol? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Pamela. Magandang gabi, Tito Pakito, at sa mga tagapakinig ng IFM. May kwento po ako ng kababalaghan na gusto ko po ibahagi sa inyong lahat. Ako po si Pamela at narito po ang aking istorya. Sa aming probinsya, Tito Pakito, ay may isang nilalang na nagkakalat ng lagim. Masasabing mailap ang nilalang na iyon at ang katotohanan ay hindi ito nahuli. Ang tawag sa nilalang na ito ay Teke-Teke. Ang Teke-Teke ay isang nilalang na kalahati ang katawan. Katulad ito ng manananggal na walang ibabang bahagi ng katawan, ngunit ang kaibahan ay wala itong pakpak. At ang nagsisilbing mga paa nito ay ang dalawa nitong kamay. Ngunit kahit walang mga paa ang Teke-Teke, ay nakakatakbo ito ng sobrang bilis gamit lang ang kanyang mga kamay. At ang ginagawa po nito sa kanyang mga nabibiktima ay hinahati rin nito ang katawan. Tito Pakito, ang Teke-Teke ay hindi gamot ng bata. Paalala lang. Classic. Ayon sa kwento, Tito Pakito, may isang dalagita noon na iniiwasan ng mga tao dahil sa ito daw ay anak ng isang babaeng mangkukulam. Totoo naman po, Tito Pakito. Pero taliwas sa pagkakaalam ng mga tao, itinatakwil ng dalaga ang gawain ng kanyang ina. Pinipilit ang dalaga na mabuhay ng normal at makihalubilo sa mga tao, ngunit hindi ito mangyari. May pagkakataon pa nga, Tito Pakito, na sinubukan makipaglaro ng dalaga sa isang grupo ng mga batang naglalaro, ngunit nang makita ng isa sa mga magulang ng mga bata ang dalaga, ay pinagbababato ito, kaya umuwing luhaan at may sugat sa ulo ang dalaga.
Ang sabi pa, Tito Pakito, ay pinipilit pa ng nanay nitong mangkukulam na maging katulad na rin siya nito. At dahil nga ayaw ng dalaga at dahil na rin sa hindi pagtanggap sa kanya ng mga tao, nagdesisyon ang dalaga na magpakamatay. Pumunta siya sa Riles at inabangan ang pagdaan ng tren. Tito Pakito, nagpasagasa ang dalaga sa tren. Nahati sa dalawa ang dalaga, ngunit hindi ito nabawian ng buhay. Nang mahati ang katawan, biglang nag-iba ang itsura ng dalaga. Nawala ang itim sa mga mata nito at tinubuan ito ng pangil. At dahil wala na nga, ay humiwalay ang kalahating katawan nito. Ang ginamit na nitong panglakad at pangtakbo ay ang kanyang mga kamay. Unang naging biktima ng teke-teke ay isang dayo, Tito Pakito. Isang gabi, pauwi na ang isang lalaki at napadaan siya sa gilid ng burol. Kampanteng naglalakad pa uwi ang lalaki at walang iniisip na may nakaambang panganib na sa lugar na iyon. Ngunit sa gabing iyon ay magsisimula na ang lagim. Habang naglalakad ay may narinig ang lalaki na parabang may tumatakbo papalapit sa kanya mula sa likuran. At nagimbal siya sa kanyang nakita dahil nakita niya ang papalapit na teke-teke. Sa bilis nito ay naabutan ang lalaki. Nang maabutan ng lalaki, tinanong siya ng teke-teke. Nasaan ang mga paa ko? Hindi nakasagot ang lalaki dahil sa takot. Kaya ang ginawa ng teke-teke ay hinati sa dalawa ang katawan nito. Hindi naman kinakain ng teke-teke ang kanyang mga biktima. Pinapatay lang niya ito. Sa pangalawang pagkakataon ay may nabiktima na naman ang teke-teke. Isang lalaki ang dumaan habang nasa talahiban. Habang siya ay naglalakad ay nakita niya ang mga damo sa gilid na gumagalaw. Sa takot ay tumakbo ito at maya-maya ay biglang sinunggaban siya ng isang teke-teke. Ganon din ang ginawa ng halimaw sa lalaki, Tito Pakito. Tinanong niya ito. Nasaan ang mga paa ko? Sumagot ang lalaki. Malay ko, hindi ko alam. Ang napikon na teke-teke, pinatay ang lalaki.
Tito Pakito, sa umpisa ay para bang wala kang kawala sa teke-teke. Ngunit may paraan para ikaw ay hindi mapatay nito. Kailangan lang ay sagutin mo ang tanong niya sa tamang paraan. Kapag tinanong ka niya ng, nasaan ang mga paa ko? Ang tamang sagot ay, nandun sa riles. Tandaan mo yan, idol, dahil kapag naabutan ka ng teke-teke ay bawal mag-dial a friend. Classic. Pero may kasunod na tanong ito. Tatanungin ka niya ulit ng, sino ang nagsabi sa'yo? Ang tamang sagot naman ay, si Tito Pakito. Ang tamang sagot ay, si Lucilda. Tito Pakito, si Lucilda ang pangalan ng dalagang anak ng mangkukulam at ang dalagang nagpasagasa sa tren. Maaaring nagtatanong ang mga idol natin, sino ang nagsabi ng tamang sagot sa mga tanong ng teke-teke? Ang kwento, Tito Pakito, ay mismo ang nanay ni Lucilda nagsabi sa taong bayan. Ginawa yon ng nanay na magkukulam dahil nagsisi na ito at ayaw niyang may mapahamak na ibang tao dahil sa kanyang kagagawan. Ang kwento pa nga, Tito Pakito, siya ang naglagay ng sumpa sa kanyang anak upang maging teke-teke. Oy, seryoso! Classic. Sa ngayon, Tito Pakito, ay hindi namin alam kung buhay pa ang teke-teke. Gusto nyong alamin? Kayo na lang. Pero wala naman nang naging biktima ulit sa aming lugar. Iyan ang aking kwento, Tito Pakito. Tandaan nyo mga idol, ang sagot sa tanong ng teke-teke dahil hindi natin alam kung kailan nyo siya makakasalubong. Maraming salamat, Tito Pakito. Ako po ang inyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Lucilda.